Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung mga sinasabi nating defensive. Kasi meron po dito dalawa defensive. May isa na nanawagan dapat ibalik na talaga itong penalty na ito. At meron na naman pong isang insidente na kung saan eto na naman tayo, sunod-sunod na itong mga Chinese nationals no nahuhuli sa ating bansa kasi mamaya ko na lang sasabihin sa inyo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super thanks, and super stickers. Nagpapasalamat po tayong muli kay Miss Beth M. Siya po ay nag-share ulit ng kanyang blessings. Ina-post na po natin sa ating community page. I-check nyo na lang po yan. Once again, maraming salamat po Miss Beth M sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. At ganun din po yung mga kasamahan natin dyan sa ating chat box tuwing meron tayong video premiere. So, special shout out to Kai, no, na siyang tumutulong po, no, masugid pong tumutulong na i-promote ang ating channel at kahit papano po nadadagdagan ng ating mga subscribers and followers. Shout out din sa lahat ng mga nandyan sa Japan, no, sa mga advocates ng West Philippine Sea, sa ating mga OFWs, no, na kayo po ang sinasabi nilang tinataguri ang mga modern heroes. Ingat po kayo palagi at naway pagpalain kayo ng Diyos at ganun din ipagdasal natin ang ating bansa at ang ating Pangulo na sana lagi pong ingatan ng Panginoon dahil alam nyo na may mga buwitre, may mga demonyong aalingaw-ngaw, no? Yung mga umaaligid-aligid para siya po ay tuklawin at pabagsakin, no? At eto nga po tayo, 4 na article lamang po ito at baka meron tayong ipakita sa inyong quote cards, no? Kasi wala namang ganong mainit na topic, no? Kundi mga lang, side bets kung tawagin. Kasi ang Pangulo, rockstar na naman dyan sa Brunei at Singapore, no? Ang ganda po ng kanyang mga sinabi, pero karamihan doon, it's all about the Indo-Pacific, no? Yung West Philippine Sea. No, mukhang meron na po siyang talagang tinitindigan niya po talaga ang ating West Philippine Sea. Parang walang iba, itutusok niya ang bansang Pilipinas lahat dyan sa mga shoals o reef natin sa Kalayaan, sa Spratly o whatever have you. Basta nandun sa ating exclusive economic zone. May rights tayo dyan. So, uunahin natin mga kababayan. Siguro ito napanood nyo na pero involved po kasi ang isang politiko dito. No? Siguro hindi naman malaking issue ito pero parang may pagkukulang pa rin. Sa akin lang opinion, sa kanyang part, dapat para hindi makitaan ng butas o baka naman, no? Malalaman nyo mamaya. No? Ito po sa ulat ng ABS-CBN, no? Oo nga pala mga kababayan, bago ko ituloy, nakalimutan ko. Meron lang po akong i-announce, ipapollow up ko dun sa LS ko kanina na mag-give back tayo, no, sa birthday month sa itong June, no. Ang tentative date natin is June 21, 7 AM or 8 AM dyan sa bansang Pilipinas. Check nyo na lang yung inyong local listing. Kung nasaan man kayo, giving back kasi tulad ng sabi ko, may isa po tayong video na umabot ng 100k views. So, kumita naman yun ng $25 kahit paano. I-share natin sa inyo yung blessing, no? Magpapalaro daw si Madam Ilora. Magpapajikas daw si Madam Ilora. Kaya maglalaro tayo. Kung may time naman kayo, Sabado nyo yan dyan sa inyo, Friday ng hapon sa amin. So, kahit na isang oras lang, pwede na siguro yun, no? At least ay makapag-pajikas lang tayo sa inyo. Hindi ako yung bibigyan nyo ng GCash. Ako ang magbibigay ng GCash, ha? Okay? So, yung po, tentative date, i-check nyo na lang yung antabayanan nyo yung posting dyan sa community ng Simply Talkies Vlog.
Okay, tuloy po tayo. Unahin natin itong balita sa ABS-CBN News. 2 MMDA escort arestado. Yun. Bakit arestado? Sa paggamit ng motorsiklong may PNP markings. Aroy. Bakit sila na-aresto? Bawal pala yun. Bawal gumamit ng PNP markings pag hindi ka miyembro ng PNP. Pag hindi ka miyembro ng Philippine National Police or you're given an authorization to use their markings. Ito daw pong 2 MMDA, the Metropolitan Manila Development Authority, di ba? O yan. May ine-escortan kasi sila. Kaya sila napahinto kasi may wangwang, may blinkers, pero okay naman daw kasi ginawa silang escort. 'Di ba naalala nyo yung executive order o AO order ni Pangulo na bawal ang mga blinkers o wangwang. Pero sa mga sasakyan ng mga nabigyan ng mga numero, mga lowered numbers, pero ito escort to eh. So pinapayagan. Okay, pero ang mali, meron silang PNP markings doon sa plate number o sa harapan na nakalagay na PNP daw sila. Hindi naman. Na ano sila eh. Napahinto ng mga pulis. Siguro naka-uniforme lang ng MMDA. Nakita, bakit kayo may PNP? PNP ba kayo? O ganon. Ito po yung balita. Hinarang ng tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang 2 membro ng MMDA na nag-e-escort sa kahabaan ng Jokto Avenue, Parañaque City noong Miyerkules ng gabi, matapos maispatan ang mga ito na gumagamit ng blinker. Ayun. Sa pamamagitan ng paggamit ng blinker, napahinto sila. Nang makita ang mga minamanohong motorsiklo ng malapitan, nakitang may police markings ang mga ito. Paliwanag ng Philippine National Police Highway Patrol Group, otorisado ang mga tauhan ng MMDA na mag-escort. So, ibig sabihin, pinapayagan po ang MMDA na mag-escort, meaning pwede silang mag-blinkers, no? Pero, hindi sila pwedeng gumamit ng police markings. Ayun, patay. No? Nahuli po sila, pinlockdown sila, no? Hindi natin basahin yung sinasabi ng Highway Patrol. Basta pinlag nila, kasi may blinkers, nung malapitan na nakita may mga PNP markings, may mga stickers, Ngayon, ang depensa po ng MMDA dito, napanood ko to eh. Ito yan. Sabi na lang ha. Reissue yun eh. Reissue daw. Di naman galing sa amin yun. So, nung kinuha namin yung motor, may markings na ng police na naka-sticker. Ayon sa tauhan ng MMDA na naaresto. Kwento ng isa sa mga naaresto na isang senador, ang kinalang ine-escortan, kinumpirma naman ito ng HPG. Ayan. So, sino po yung ine-escorta ng 2 MMDA? Pero bago natin i-name reveal, kayo ba? Uma-agree ba kayo doon sa paliwanag ng MMDA na escort? Na-reissue yan? Hindi naman galing sa amin. So, nung kinuha namin yung motor, may markings na ng police na naka-sticker. So, eto yan. Eto lang yan. Meron pa ring responsibility dito yung mga MMDA. Lack o incompetence, no? Bakit? Alam nyo naman, no? Hindi ba kayo nakikipag-coordinate sa PNP Highway Patrol Group? Na? Wala kayong coordination? Even though that is reissue, upon giving it to you sa MMDA, dapat kung sino man ang tumanggap niyan at mag-spot check na wala dapat ganito sa motor na yan, kung meron man na illegal na mga markings o stickers, dapat tinatanggal upon inspection. 'Di ba? Sasabi niya reissue eh. So therefore, nung ni-reissue, tinanggap nyo lang. Sige, pirma na, okay na. O baka naman, nagbulag-bulagan lang kayo. Na hanggat hindi kayo masisita, okay lang. O di ba, incompetence pa rin yun. Irresponsible pa rin kayo. Dapat, nung ni-reissue sa inyo yan, in-spot check nyo na yung listahan o galing ito sa Highway Patrol Group o saan man, kung sila man ang nag-reissue sa inyo
o sino mang ahensya ng PNP, o may ahensya ba PNP? O anong grupo, anong division, whatever ang tawag nyo. Hindi po kasi ako umano sa PNP, no? Ang alam ko lang, PNP. O, kung saan mang galing yung motor na yan, o, sabi nyo na sa Highway Patrol Group, ibinigay sa inyo, ni-reissue. May sticker doon ng mga hindi nila tinanggal. No? May pagkakamali din yung nag-reissue. Kasi kung sabihin lang ni-reissue o dinonate, dapat tinanggal nyo na lahat. Diba? Parang ano lang, yung magti-trade kayo ng kotse. O yung luma nyong kotse, titrade nyo sa bago. Kung ano ang laman ng luma nyong kotse na pang personal ninyo, valuable sa inyo, tanggalin nyo. Yung mga stickers na dinikit ninyo, na alam nyong magagamit nyo, patanggalin ninyo. O yung stickers na hindi naman dapat nandun, tanggalin ninyo. Diba? Ganun din yan sa motorsiklo. Kayo, siguro, may negligence doon sa part nung nag-reissue. Dapat, kayong tumanggap ng reissue, chinek nyo na. May police markings. Bawal yan. Pwede nga tayong mag-escort, pero hindi tayo maglagay ng police markings. So, kung yun ang dahilan ninyo, may negligence pa rin kayo. Irresponsible pa rin kayo. Unang-una, dapat alam nyo yan. May coordination kayo sa PNP, HPG. Diba? Yun yung sa aking opinion. Kasi kung talagang gusto nyong maayos ang trabaho ninyo, hindi kayo makikitaan ng buotas. You have known that. Dapat alam nyo yan. Diba? May coordination nga kayo, but they're not allowing you to use their markings or whatever have you na hindi kayo membro doon. Yun ang punto dito eh. Diba? O ngayon, sino ang ine-escortan nila? Di si Senator Francis Tolentino. Kinumpirma po yan ng HPG din. O, yan ha. Yung BIP. Si Senator Francis Tolentino. Ayan. May pahayag naman po dyan si Senator Francis Tolentino. Ha? Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Francis Tolentino na walang kontrol ang kanyang tanggapan sa mga markings na nakadikit sa mga sasakyan ng MMDA na nag-escort sa kanya. Okay. No? Ayan po yung quote card eh. Tingnan nyo po Yan. Sa aking opinion, sa palagay ko, tama naman po dito si Senator Tolentino. No? Ang talagang may responsibility niyan ay ang MMDA. No? Kasi kung ako manghihingi rin ako ng escort, sasabihin ko lang, Sir, pwede po bang escortan nyo ako? Siyempre, kung sino yung kinausap ko, siya ang may responsibility na doon sa ibibigay niyang escort sa akin. No? Alam pa lang sabihin pa ni Francis Tolentino na make sure na ganito, very specific. Ang tawag mo doon kung ikaw ay ganun, ay controlling. Pero lang dyan may sinasabi rin na masyado ka lang yung OCD. Di ba lahat gusto mo perfect, dapat ganito maayos lahat. Ganun, OCD ka no, ganun. Pero sa aking opinion, tama rin si Francis Tolentino. He doesn't have any control with that. Ang may control doon ay yung MMDA. It's their command responsibility. It's their negligence na hindi nila naayos yan nung tinanggap nila as reissue. Kasi bakit? Nagmanyana habit sila Bukas na lang, bayaan mo na lang. Ganun naman di ba? Hanggang sa, ayun na, nakitaan na ng butas. Ano pa ang sabi ni Tolentino? Nilinaw din niyang suportado niya ang mga otoridad na nag-iimbestiga sa insidente. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at mga ahensyang naapektuhan. Quote, "My sincerest apologies to the public, who I always strive to serve with integrity and transparency, and those concerned agencies affected. This is an internal MMDA matter. My office does not have any control to what markings they attach on their vehicles or even their helmets or belts." Yun nga yung kanina, yung nasa quote card. "No violation of existing laws relative to insignias was committed as the stickers were not attached to their uniforms." Ang sabi po ni Colonel dyan, yung nagpapaliwanag, meron po, pwede pong makasuhan ng command responsibility itong mga MMDA. Ayan, sabi po, pinaimbestigahan na ng MMDA ang insidente. Ayan. Ito po ang sinabi ni Police Colonel Francia, hepe ng PNP HPG NCR. Ito. "Pag gumamit kayo ng mga ganyang
sticker ng PNP na hindi kayo member, talagang may violation kayo under revised penal code. Ayan ang sabi ni Francia. O ngayon, sinong paniniwalaan ninyo na sinasabi ni Tolentino na wala daw na violate na existing laws relative to insignias was committed as the stickers were not attached to their uniforms. Yes, pero anong sinasabi ni Francia? May violation kayo under revised penal code. Kasi alam ni Francia eh. Bakit? Pulis ba si Pulis ba si Tolentino? Hindi porket abogado siya, alam niya na yung mga lahat dyan sa PNP violations. O, di ba? O, buti pa si Francia. O, dapat lang yan, na imbestigahan. Kung ako, mas paniniwalaan ko si Francia kasi siya ang nakakaalam niyan eh. Siya ang hepe ng PNP HPG sa NCR. Si Tolentino, senador. O, senador ka, pero dapat alam mo rin yung pinaghuhugutan ni Francia, bakit niya nasabing pwede silang makasuhan sa revised penal code. Paggamit ng insignia o markings nang walang pahintulot sa naturang ahensya kung ano man yung ginagamit. O, di ba? Mahaharap ang dalawang tauhan ng MMDA sa reklamong usurpation of authority. O, ayan. Pinaalis na ni Tolentino ang mga stickers para sigurong walang malalabag na batas. Ay, Diyos me, aantayin pa. Aantayin nyo pa na kayo ay mahuli, mabalita at maintriga. O, di po ba? Ano ang ginagawa ni Acting Chairman Attorney Don Artes? O bakit ikaw Artes, hindi mo na nilinis yan? Alam nyo naman pala eh. Di ba? O di sana hindi na kayo na issue. O baka naman gusto nyo lang magpapansin. Kulang ba sa publicity? Di ba? O kayo mga kababayan, sinong paniniwalaan nyo doon? Yung sinasabing walang nilabag na batas dahil hindi nakakabit sa kanilang uniforme. Oo, pero given meron pa rin, sabi ni Francia, no? Revised penal code, kakasuhan pa sila ng usurpation of authority. Even doon nasa plaka yun, mali pa rin yun. Ako, nakita ko sa salamin PNP, mali pa rin. Ba't di nyo tinanggal? Ni-reissue, di nyo tinanggal eh. Sana nilagyan nyo na lang MMDA, tinanggal nyo lahat kasi binigay na sa inyo, ni-reissue na sa inyo eh. Kasalanan nyo yun, negligence on your part, hindi lang usurpation of authority. Tama, mali, di ba? O now, alis tayo dyan. Punta tayo dito, mga kababayan, sa GMA News Online. Naalala nyo yung isang Chinese national, di umano kasi ayun po yung sabi nung anak ni Manong na biktima ng road rage. Yung sa Makati, yung namatay po si Manong, yung 65 years old, sumalangit nawa ang kaluluwa at condolence to the family. Ang bumaril daw po, di umano, sabi nung anak niya, base sa interview, ay isang Chinese national. Ngayon, yung nahuli siya, sabi naman nung lalaking si Yu, last name niya Yu, Y-U, hindi daw siya. Huling-huli sa CCTV. Tapos nung nakita yung sasakyan niya, may mga dalawang plaka. Balak pang palitan yung plaka ng kanyang motor. O eto naman, meron na naman, baka siya din to, no? Hindi kasi sinabing pangalan. Sa GMA News Online, Chinese, arrested for pointing gun yields high-tech military-grade gadgets. O tingnan nyo, baka siya rin to, yung sa Makati, kasi Makati rin siya rin yan Diba? Itong masama, nakakabanas mga kababayan, malalaman nyo, no? Lalo kayong maaasar dito. A Chinese citizen who was arrested for pointing a gun in Makati City also pala, ibig sabihin siya din yun. No? Baka iisipin ko na siya din yun. Yielded high-tech and military-grade gadgets which had the police asking question as regards their use. O saan daw ginagamit yun? Mga military-grade gadgets? Ayon po dito sa reporter, among the seized items by the police from his place of arrest, ito na nga yun, yung naaresto siya dun sa bahay niya, were various gadgets, an equipment set with circuit boards, a portable power station, a military-grade drone, a high-powered firearm, and a bundle of 1,000 bills. Anong ginagawa niya dyan? May circuit board pa siya, may military-grade drone, may mga high-powered guns, at ang daming pira. 1,000 bundled Quote,
according to him, ay nag-iisa siya dito. But why it is na meron siyang mga ganong gadgets despite na he's living alone? Ayun po ang sabi ni Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, the spokesperson of the PNP Criminal o yung CIDG. Okay? Ito pa. Wala tayong ganong ibang gamit na meron siya. Oh, tingnan mo, dinaig niya pa ang PNP. So therefore, we have to tap the experts to validate why is it na meron siyang ganitong gamit and for what kind of operation itong gamit niya. Wow, ang tindi. Huh? The suspect is now at the CIDG NCR Custodial Center. Ito ang masakit, mga kababayan. Pakinggan ninyo. But the police are having a hard time interrogating him because he doesn't know how to speak English. Kita nyo na. Paano kayo makakapag-communicate? Here comes the interpreter. Kita nyo yan? The suspect said he had been in the Philippines for 6 years. Oh, how do you communicate with other people? Paano? Pag hindi na kauri mong Chinese ang kausap mo, how do you communicate? How do you buy your stuff? How do you go to grocery? How do you buy to grocery? Ano yun? How do you buy your stuff from the grocery store? 'Di ba? Ano 'yon? Turo-turo. Di ba? Inunguso talagang Pinoy na Pinoy. Yun. Dun. Di ba, Kai? Dun. Ilora. Oh. Di ba? 6 years na sa Pilipinas, no? Panahon ni Digong. Ayan na naman tayo, mga kababayan, no? Nakapasok nung panahon ni Digong itong Chinese nationals na ito. Ha? Meron ba yan anong visa niyan? Ha? Tourist visa? Working visa? Hindi marunong mag-English. How can you communicate without your Chinese partners? Putik na yan, no? When asked what he did for a living in the country, he said, Pogo. Ano ang sabi ni Digong sa Pogo? Malinis yan. Tangina. Pogo, pogotan mo, olo. The PNP-CIDG said the Armed Forces of the Philippines is already helping in the investigations. The authorities have also coordinated with the Chinese Embassy in Manila. Putik na ito. Kaya dito pa lang ako duda talaga mga kababayan. Itong sinasabing may gadget siya na circuit boards, a portable power station, military-grade drones, a high-powered firearm, and a bundle of 1,000 bills. Tapos yung sasakyan niyang mahal-mahal, Mercedes-Benz. Bakit meron siya niyan? Parang naniniwala tuloy talaga ako mga kababayan. Talagang ang itong mga Chinese nag-implanta ng mga spy. May sleeper cells. Naalala nyo yung mga previous report dito? Ewan ko kung na-content ko yun. Mga Chinese nationals din, nahulihan sa isang bahay, mga high-powered guns naman. Nakita nyo? Tapos yung Pogo na yan, sabi ni Digong, malinis yan! O ano ngayon nangyari? Sunod-sunod ang raid dahil sa katiwalian, sa kababuyan, sex slavery, sex trade, torture chambers sa Pogo. Anong malinis dyan, Digong? Ha? Nasaan ka? Kupal ka? Diba? Hindi lang mga Pilipino ang naapektuhan, kundi yung ibang nationals na human trafficking. Ito pa ulit-ulit kong sinasabi sa inyo para tumino sa inyo kung gaano kagago itong Pogo na ito. Yung nahuli nila dyan sa Pasay na Pogo ni Raid, may torture chamber. Siguro dyan yung mga hindi makabayad ng utang, yung baon sa utang, kinukuha doon, tinatali, sabay papaluin ng steel bat. Di makita mo yan? Tapos may salamin pa na nagbebenta ng laman ng mga babae. Tapos yung Pogo doon sa Banban Tarlac, may menu ng mga babae, Russian, Chinese, Filipino, Korean, at iba't ibang lahi ng babae. So saan kukuha yung mga yon? Di ba? Sex traffic sila, human traffic sila, kawawa. Kaya it's better yet kung walang magandang may dudulot ang Pogo, tulad nga po nung nasabi ko doon sa isa kong previous vlog. It's either ipasara nyo yan or i-cleansing ninyo, i-streamline ninyo. Tanggalin nyo lahat yung mga Chinese nationals dyan na mga hawak ng drug lords, mafia at mga kriminal sa bansa nilang China. I-deport nyo sila or better yet, ipunta nyo sa Palawan, doon nyo sila palanguyin pabalik doon sa nearest island nilang Hanan.
Oo. Sasagipin naman sila ng Coast Guard nila. Di ba? Nagkalat nga yung bangka nilang mga hinayupak dyan sa West Philippines na yan. Di ba? O now, alis tayo doon sa Chinese. Ha? Punta naman tayo dito kay Representative Ace Barbers. Kasi ang usapan dito naman kay, hindi tayo makalis pala ng Chinese eh. Kasi may gusto siyang ibalik. Kasi doon sa Chinese pangbubuli na siyang nakapatay nung si Manong, yung driver sa Makati. Anong sabi ni Barbers sa Manila Bulletin? Barbers renews call to revive death penalty after Chinese bully kills driver in Makati. O ayan po. Sabi niya. Long-time death penalty revival backer Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers can't help but renew his advocacy for capital punishment following the road rage killing in Makati City. Another senseless death. Victim of road rage. Another Chinese lording it over simple Filipinos. The country has become a breeding ground of criminals, terrorists, spies, sleeper cells. We have become the laughingstock of the world. Correct. Tama po yan. Ha? So ito po yung pangalan ulit ng Chinese killer. Ha? The veteran lawmaker from Mindanao was referring to the case of road rage gunman Raymond Yu, who killed a private family member during an episode of road rage in the Makati EDSA tunnel. Biruin nyo. Kawawa naman si Manong. No? Sana makuha nyo po ang hustisya yung pamilya ni Manong. How did this Chinese bully get to own guns to kill helpless innocent Filipino civilians? Correct. Para po tayong mga alila sa sariling bayan na naman natin. Sino ang naghahari-harian? Yung amo ni Digong ng mga Chekwa. Oh. It is time we revive the death penalty and include more crimes to be punishable by death. If we are to save the future generations, we have to show them the right way of governance. Correct. Kasi wala pong kinakatakutan ng mga kriminal eh. Kahit na ubusin nyo pa yung mga droga dyan, yung mga drug lords, yung mga petty drug dealers, users, hindi matatakot yan kasi walang death penalty. Yung mga pumapatay ng karumal-dumal, wala. Habang buhay na pagkabilanggulang yan. Kung mabuti pa, mabibigyan pa ng pardo yan, may leniency pa o whatever, may mga points system pa. O, kung may bitay, takot yung mga yan. Diba? Leniency and indifference will erode confidence and faith in government. Already, we have seen how these criminals run roughshod over our laws because they know that they can get away with it with their money and influence. Correct. Correct po yan. Naniniwala po ako dyan. Now, hindi lang to, mga criminals. Ito pa sabi niya. Corruption from the lowest ranking employees who facilitates or fixes transaction for a fee to the high-ranking officials in government who allowed and empowered the criminals to live among us has enabled these criminals to run their wares with impunity. Correct. Kasi nasa mismong gobyerno rin, mga kawani ng gobyerno, yung mga hawak nitong mga kriminal na ito. Itong hawak ng mga drug lords na ito. Itong mga hawak ng mga cartels. Diba? From abusing the use of the bus lanes to operating pogos, and brandishing fake birth certificates and Philippine passports, kidnapping and murdering people, we have allowed ourselves to be disrespected and treated like dirt. Correct. These scums of the earth are now looking down on us and we are worthless in their eyes. We did this to ourselves. Tama po yan. Naniniwala po ako yan. Actually yan, ha? Ito. Ha? Sino ba kasi ang may kasalanan nito? Sa simula pa lang. He further said, they have this strong belief that emboldens them to treat us this way. They believe that every Filipino has his price no matter his status and positions. We can be bribed. Pwede tayong mabili. Pwede tayong mabayaran kasi mukhang mga pera tayo. Patay gutom tayo sa pera. Ayan po yan. Pera lang ang katapat niyan. Ganun po eh. Ang buhay ng tao ay pera lang ang katapat sa bansang Pilipinas. No? Kasi nga, what? Because of our politicians, government employees enabled them. And we, sometimes, maski na tayo, enable natin sila. Pare-pareho lang po tayo. Pero ang mga mas lalong nakikinabang ay yung mga nasa gobyerno. Diba? Kasi sila ang may power. Eto pa. Ha? Dito nagsimula yan. The death penalty was abolished in 2006
during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo. It was last carried out in the country via lethal injection. At dito rin sa time ni Gloria Arroyo, nagsimulang magsipasok ang mga Chekwa at mag-encroach sa ating West Philippine Sea. Magkakaroon tayo ng separate content dyan kay Aling Maliit. Kala niya makakalusot siya sa akin. No? Grabe siya eh. Okay? So, tama yan. Ako kakampi ako kay Ace Barber. Ibalik nyo po yan. But to make sure na hindi maaabuso yan. Yung talagang mga heinous crimes. Isama nyo na yung mga corrupt na mga kawani ng gobyerno. Pati yung mga politicians. Lahat sila dyan. No? Politicians alike, government employee alike, kasuhan po sila at kung pasok sa death penalty, tigpasin nyo na po. O, di ba? Eto pa, huling-huli. Tungkol pa rin ito. No? Kanina, Chinese, Pogo. Ngayon, Pogo. Ayan. Isa lang naman yan. Dalawa lang yung pinag-iikutan natin eh. Chinese, Pogo. Pogo, Chinese. Pogo, Chinese. Di ba? Huling article. Politiko. Meron pong hamon si John Vic Remulla. Ha? Who wants to be a millionaire? Oh, hindi lang po ito 1 milyon. Kundi may ino-offer po si John Vic Remulla na 10 milyong piso para patunayan, no? Kung mapapatunayan na ang pamilya nila ay may ties diyan sa Pogo sa Cavite. O, ayan po ang sinasabi, no? So, eto po yung quote card mga kababayan. May quote card dito sa Global Daily Mirror. Eh. O, ayan, no? Remulla offers 10 million reward to anyone who can prove family ties to Pogo. Kasi po, may mga umuugong-ugong na balita kasi ang laki-laki dyan ng Pogo, dyan daw sa kanilang Island Cove sa Cavite, na iniisip po yung malicious accusation na sila po ay merong tie-up dyan sa Pogo na yan. No? Kasi nga, yung nangyari kay Alice Gu, no? Na, alam nyo na, parang may tie-up siya sa Pogo, o bakit hindi nyo rin siya sa atin yung sa Cavite? O sinasabi lang, kasi kila Remulla daw yan. O ngayon, anong sabi nung si Governor ng Cavite? 10 milyon, labas kayo ebidensya. O, ayan. Diba? Kasi mukhang ito, pinagbili na nila eh. No? O, ito po. Marami ang kumakalat na post tungkol sa Island Cove na dating pag-aari ng aming pamilya. Ito po ang ilang detalye para sa inyong kaalaman. 1970 po noong nabili ng aming yumaong ama na si Attorney Johnny Remulla ang isla na matatagpuan sa Kawit, Cavite. 1976 nung bunigsan ito bilang Covelandia. Nagsara noong 1985 at muling bunigsan noong 1998. Ibinenta ng aming pamilya noong 2018. Okay. Ang buwis na binayaran namin ay mahigit kumulang sa 400 milyong piso. Matagal na pong wala sa amin ang pagmamayari ng dating Island Cove. Ngayon, ako po ay handang magbigay ng 10 milyong pabuya para sa sinuman na magpapatunay 1. Na sila ay may involvement sa kasalukuyang operasyon ng isla. Na ang kanyang tanggapan ay may proteksyon na ibinibigay sa mga ito kasamang kagawaran ng DOJ. Na kung sino man sa pamilya ang may kakulang lagda para makakuha ng permit ang operasyon ng Pogo Island. O yan, yun yung hamon niya. Patunayan daw po. Si dating Congressman Gilbert Remulla po ay naging direktor ng PAGCOR simula 2022. Ang permits nito ay binigay ng dating PAGCOR taong 2020. Wala pong partisipasyon si Gilbert sa release ng permit nito. Kami po ay hindi sangkot sa anumang pasugalan o legal na aktibidad. O ayan. Di po kami protector ng kahit sinong dayuhan. Ayun po yung sabi ni Governor John Vic Remulla. Yun ang hamon niya. Kasi nga yung insinuation, lalo na yung mga bugok dyan sa SMNI. Merong show po dyan eh. No? Sabi nila, bakit hindi nyo rin imbestigahan yung nandun sa Cavite? Baka may pinoprotektahan, baka namimili lang. O yan, nagsilita po. Ngayon, mukhang nabatikos po ang butihing governor dyan. O. Ha? Sabi dito, naghahamon ng 10 milyon. Sino naman ang papatol? Mayroon ba? Para patas, Senate will also investigate. O ang tanong, may nakita bang, bakit mag-iimbestiga ang Senate? Care to explain? Dahil lang para maging patas? Bakit? Kailangan bang imbestigahan ang gumagawa ng legal? Maiimbestigahan lang yan pag napatunayang merong irregularities, may illegal na activities. Wala eh.
May nagsumbong na ba? May nakatakas na bang empleyado nagsabi ngo ito pong pogo dun sa... Hindi ko po sa dinedepensahan ito, ano? Kasi ang isang netizen dito daw, para daw patas. Mali naman yon. Hindi po fair yun. Hindi porket iniimbestigahan yung banban, iimbestigahan mo na lahat ng pogo kasi dun sa banban may mga tiwali. Paano naman yung sa ibang pogo na legal namang nag-ooperate? Di ba? Hindi naman patas. Di ba? O ngayon, gumawa kayo ng batas na dapat sabihin o lahat ng pogo imbestigahan. Ayan, siya sa atin, tama yun, papayag ako kasi meron ng batas. Merong kautusan. Ha? Hindi yung walang kautusan para lang maging patas iimbestigahan. Hindi ano yun, paul po yun. Hindi patas ang tawag doon. No? Hindi lang para lang sabihin na, sige lahat na nga. Hindi po pwede. You are violating some rights doon. Hindi ganyan, uy, kayong mga netizens, no? Isip-isip din. Diba? O sabi ng iba, defensive. Siyempre, kailangan mong maging defensive kasi they are accusing you. There is a malicious intention. Diba? Mga gunggong pala tong mga to eh. Sabi pa, tell that to the Marines. What you gonna tell to that Marines? May katiwalian ba? O, bakit nyo dinadama yung pamilyang nananahimik? Bakit hindi muna kayo nag-research tulad ng ginawa nito? Kung sino man po yung nag-akusa nito, no? Dapat ginawa nyo muna tong research na to. Nung sinabi ni John Vic Remulla, bakit hindi muna kayo nag-imbestiga you by yourself before yung ngaw-ngaw sa media? Hindi, ang ginagawa nyo, trial by publicity, trial by media kayo eh. Sinisira nyo ang pamilya dahil gusto nyo maging patas. What? You are protecting Alice Go? Ha? Kakampi ba kayo ni Alice Go? Nasaan naman ang rationality ninyo? I'm not defending John Vic Remulla here, pero in spirit of fairness, di ba? Tatawag kayo ng fairness, hindi po fair yun. Unfair po sa pamilya yun. Nananahimik sila. Why do you have to include them? At the same time, this is just a narrative. Walang napatunayan. Bago kayo mag-akusa, dapat meron kayong matibay na ebidensya. Hindi. Ninaratiban nyo na naman eh. Sinisira nyo yung pamilya eh. O kaya nga naghahamon. Defensive sa defensive because they are defending their integrity, their family name. Bakit nyo kami itatie up dyan na wala namang kaming kinalaman? Why do you have to investigate us? Bakit? Napatunayan nyo ba na kami may kinalaman dyan? Nagawa na bang investigasyon prior to that? Hindi naman. May nagsabi bang kami? Kasama kami dyan? Hindi tulad nung kay Alice Go? Yung gusto nyong fairness, hindi po fairness yun eh. Para lang masabi nyo lahat gawin eh. Hindi. Damay-damay ang tawag nyo dun. Hindi po. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Grabe oh. Para lang may masabi tong mga netizens dito, nang aasar lang tong mga to eh. Diba? Imbis na ano lang eh, ba't kayo affected sa sinabi niya? Dito, pinapatunayan lang na, sige, bigay ko to sa inyo. Kung mapatunayan nyo, kasama kami dyan. Kami ang protector ng mga yan. Bibigay namin sa inyo. Yan ang pabuya nyo. Pero do your research first before you accuse. Yun po yan eh. Kaso yung ginagawa ng iba, accusatory without proper evidence. Yan tawag doon. Paninira. Malicious intention. Kaya may sinasabing malinformation eh. Malicious information. Tingnan nyo yung ginawa nyo. Kung sino man yung nag-aakusa ng walang tamang ebidensya, tingnan nyo yung ginawa nyo. Yung mga netizens, ginagago yung sinabi ni Governor John Vic Remulla. Ganyan po ka-powerful yung ginagawang malicious information, the disinformation, nakakasira ng tao. Diba? Hindi tulad naman yung kay Alice Go. May dahilan eh. May dahilan. May nakatakas na empleyado na ginagawang slave. Human traffic siya, nagsumbong siya, o na-find out. Nahuli, may illegal activities. O ngayon, nalaman na ganito, upon investigation by the Senate, upon the presentation of the evidences, teka muna, there's something wrong. Nangyari na ba yan sa Island Cove nila? Sinabi naman, binenta na. Anong tie-up nila? May ganun ba? Wala. Tapos sasabihin nyo, in spirit of fairness, that's not fair. Siniraan nyo na yung tao o yung pamilya without presenting a proper evidence, without doing a proper investigation. Mali po yun. Ako dito, magsaside ako kay John Vic kasi sasabihin ko rin yan. Maski nasabihin yung lumang tugtugin na yan. Pero, bago nyo ako ipatawag sa Senado, give me a compelling evidence that we have a tie-up to this. Hindi yung gawa-gawa lang. Otherwise, you're gonna be burned. Diba? Tama, mali. Kasi yung mga ibang netizens, naniniwala na lang. Tulad sa bunganga nung jukebox queen dito na professional liar din. Walang maipakitang ebidensya, but the power of her tongue
no, the devious na pananalita niya nagiging lason sa kaisipan ng mamayan. Yun na lang ang tatanggapin nila kasi paulit-ulit eh. O tingnan nyo kung babasahin nyo yung mga comment dito ng netizens sa Global Daily Mirror na itong ano nila dito kay John Vic Remulla. Binabash pa nila yung governor eh. 'Di ba? Mga gunggong eh. 'Di ba? Mga kakampi siguro to ng mga dedeset. Mga dedeset ba kayo? Kasi wala kayong rationality, wala kayong utak eh. Bakit nyo isasama yan? Wala ngang ebidensya. Unang-una, gumawa ng mali. May kamalian, may katarantaduhan, may krimen doon sa Cavite Island Com na Pogo. Pangalawa, may connection ba sila? Kung mapatunayan nyo, okay. Diba? Imbestigahan ninyo. Kaso sinabi, binenta na nung 2018 eh. Yan ang masakit eh. Yung mga nag-blurt out nung ganyang mga misinformation o disinformation, hindi mo na nagsaliksik. Yun ang punto natin eh. Magsaliksik muna kayo. Verify the information first or the veracity of the information you're getting before you talk and talk and talk. Diba? Hindi para lang mapag-usapan at mag-implanta kayo ng maling impormasyon sa kaisipan ng mga tanga at bobo nyong followers. Ayun. Diba? Ang alam ng mga netizens, wala pa. Ano lang yan ng mga Remulla? Ano naman? Powerful yan. So what? Kung powerful sila, silang pinagkakatiwalaan eh. Diba? Pero, know first the veracity of information that you are spewing out from your devil's mouth. Diba? Nakakabanas mga kababayan. Kaya dito eh, itong mga dedeshit talaga na nahawaan ni yung jukebox queen dyan sa LA, no? Dumadami po sila. Mga sinungaling. Mga nagtatanim lang ng naratiba. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.